Ayan mga kapatid, napakasaya kasi nagkita kami ni Pastor Bautista, sinundo pa kami doon. At ayan, pupunta kami dito sa kanyang library. Dito po naging puhunan namin spiritual mga kapatid. At lagi nyo naririnig yung Advent Bible Institute na ito yung humubog sa amin. At sa mga elder ngayon ng iglesia, dito po kami nagsimula ang matuto kay Pastor Bautista sa kanyang napakasipag na pag-train sa mga kabataan nung araw, at isa po kami ni Brother Richard sa kanyang mga naturuan. So nakita po ninyo yung mga libro. Ayan, ito po yung mga ginagamit kasi nga noong araw ay siyempre hindi pa uso yung internet noon, nagsimula kami. Tapos hindi pa gumagamit ng laptop, mano-mano, lecture, gumagawa siya ng diagram. Magitan nun, ay doon po talaga kami na train. Kaya isang kagalakan mga kapatid na makarating dito sa library. Medyo madilim lang, pero nakikita po natin yung mga libro. Yan, mga Biblia na talaga naman. Kaya napakasarap sariwain na kaya kami naging ganito dahil po kay Pastor. Ayan, Pastor Bautista. So, mamaya ay meron pa kaming pag-uusapan mga kapatid. Ito po, ipakita ko sa inyo yung mga book na ginagamit ni Pastor sa kanyang pagtuturo, pag-train ng mga layman, ganoon din sa mga kabataan na ngayon ay effective na nangunguna sa mga iglesia. Napaka-effective ng kanyang mga pagtuturo. Makikita po ninyo yung mga libro at ito po ay talagang pinag-aralan niya at yan ang kanyang hindi na ilihim sapagkat pinili niyang ma-share po ito sa mga kabataan sa kanyang kapanahunan. Noong araw ay hindi pa gumagamit ng laptop, sa blackboard lamang siya nagli-lecture, at kung meron naman siyang mga ginagawang seminar sa Daniel and Revelation ay ginagamit niya po yung diagram. At mamaya ipakita ko po sa inyo. So mabilisan tingin lang po mga kapatid, ang napakaraming books dito sa kanyang library. Kaya hindi ko po pinalampas ang pagkakataon na hindi siya mapasyalan ngayon at hindi kami magkita ngayong nasa Palawan ako. At tuwan-tuwa ako na siya po ay malakas pa rin, nagdadrive pa, matalas pa ang kanyang isip kasi talaga namang maingat din siya sa kanyang kalusugan. So ngayon, dito po yung mga diagram. Medyo natanggal lang yung kabilang dulo, kaya hindi natin makita. Pero yung natiklop na yan yung image na nakita ni King Nebuchadnezzar doon sa Daniel chapter 2. Tapos makikita nyo yung kasunod, yung mga hayop sa Daniel 7, Daniel 8. At lahat hanggang sa dulo, ilalatag lang po niya yan sa pulpito ng church. At sa loob ng 2 linggo o halos 2 linggo ay nililecture niya yan isa-isa. Tinuturo na lamang niya ng stick dahil nga wala mang computer noon. Wala pong PowerPoint kami, ni hindi pa nga gumagamit ng projector noon. Napakatyagaan niya po mga kapatid. At ito po yung kanyang legacy. Ito po yung alaala ng kanyang kasipagan. At hanggang ngayon ay gusto pa rin niyang mailagay sa ayos sa kanyang mga libro dito po sa bahay na ito ng kanyang anak. So talagang iningatan niya po ito mga kapatid. Sana ay marami pang katulad niya sapagkat ang kanyang pagsisikap ay talagang nagbunga, at isa na po kami doon sa nakinabang sa kanyang pagiging mabuting guro at mentor. Sana po ay na-inspired kayo mga kapatid, mga kabataan, lalo na sa mga nagsisimula sa ministry. God bless po at salamat sa inyong panonood.